Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Hesus Kristo, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Marahil po nandito tayo para makinig ng tinatawag na salita ng Diyos. Hindi ko daw makita yung mga ngiti sa inyong mga labi na kumbaga yung attention natin nandito lahat. Huwag muna natin isipin yung mga problema sa bahay. Ngayon po, meron tayong sitas. Ang una po, ayon sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 6. Ano po ang sabi? Tayo ng malalakas ay mararapat magagbata ng kahinaan ng mahihina at huwag tayong magbigay lugod sa ating sarili. Ngayon po, paano natin maiintindihan kung sino-sino yung malalakas at kung sino-sino naman ang mahihina? Kung titingnan po natin sa ating pagkatao, lahat tayo may do's and don'ts, lahat tayo may eagerness at weakness. May kahinaan, kalakasan. Lahat tayo, malakas tayong manalangin, mahina naman tayo sa pananampalataya. Pwedeng gano'n. Pwedeng baliktad. Ngayon, paano natin kikilalanin yung mga malalakas? At paano naman natin kikilalanin yung mga mahihina? Ngayon po, titingnan muna natin ang ating mga sarili. Ano ba ang meron sa atin? Ano ba ang kalakasan na meron tayo? At ano ang kahinaan na meron tayo? Halimbawa, sa panalangin, napil-perfect natin, gabi-gabi manalangin. Okay, malakas tayo doon. Pero, hindi naman tayo sumusunod sa nakasulat doon sa panalangin. Hindi naman tayo nakapagpapatawad. Yun ang weakness natin. Halimbawa, malaki ang pananampalataya natin, malakas yung pananampalataya natin. Pero, ang kahinaan naman natin, kapag may nag-iimos, hindi naman tayo nakakabag. Ibig sabihin, pwedeng tayo, bawat isa sa atin, may kalakasan at may kahinaan. Ngayon po, ito ang dapat nating titignan. Ang bawat tao, may bad side, may good side. Ibig sabihin, ang tao nakakagawa ng kabutihan at nakagawa ng kasamaan. Pero kalimitan po kasi sa pamantayan ng tao, tumitingin tayo hindi sa mga kabutihan ginawa, kundi sa mga diferensya. Doon sa mga kasamaan na ang tingin natin, kapag pinatungan natin, halimbawa, may nakita tayong ginawa ng ating kapwa. Kapag pinatulan natin yun, ang tawag doon, hukom o tagahusga. Sapagkat, lahat naman tayo ay nagkakamali. Sabi nga ni Apostol Pablo, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya ginagawa natin ang pananalangin, araw at gabi, paglilinis ng ating kalooban. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na perfect na tayo. Kaya kung maalala natin yung isang babae na nahuli sa pananalo niya. Ayon sa kautusan na kinakailangan batuhin siya dahil sa kanyang kasalanan. Anong sabi ng ating dakilang Panginoon? Ang sino mang walang kasalanan sa inyo ang unang bumato. Ibig sabihin, lahat ng tao ay makasalanan. Lahat ng tao may bad side, lahat ng tao may good side. Pero kung titingnan po natin dito sa aralin na ito, ano ba ang kalagayan natin? Tayo ba ay malakas? Tayo ba ay mahina? Kung halimbawa, mahina tayo gumawa ng kasalanan, malakas naman tayo ng laib. Useless pa rin.
50-50 pa rin ang kalagayan natin yan. Walang kasiguraduhan ng ating mga buhay. Kaya po kung pag-aaralan po natin sa sitas na ito, huwag mga bigay lugod sa sarili. Ang palagi natin iisipin, yung kapwa, yung impact ng ating ginagawa sa kapwa. Kapag ginawa ko ba ito, ano ang impact sa akin? Lalabas ba akong makasarili? Lalabas ba akong mapanglamang? Lalabas ba akong mapangkutya? Kaya kung titingnan po natin dito, ang dapat bigyan natin ng pagkalugod yung ating kapwa kung ano yung resulta na nakikita sa ating mga gawa. Sila po yung salamin natin. Kapag gumawa tayo ng mabuti, doon naman ipapakita ng ating kapwa ang mabuting tao siya. Kaya kung halimbawa, ang ginagawa natin, kasamaan, yun naman ang pagkakakilala sa atin. Halimbawa, may lumapit sa atin, tapos hindi natin napagbigyan. Anong tawag na sa atin? Magiging sakin. Ngayon, yun ang magiging impact. Yun na yung pagkakakilala niya sa atin. Kaya kinakailangan, babaguhin natin yun. Yun ang kahinaan natin. Kaya meron tayong kalakasan, meron tayong kahinaan. Ibig sabihin, lahat tayo ay magtutulungan sapagkat maaari yung isa nating kapwa, may kalakasan siya, yun naman ang kahinaan natin. At yung kalakasan ko naman, yun naman ang kahinaan niya. Ganun po yun. Kaya ibig sabihin, lahat tayo pinakailangan magtulungan. May kalakasan ako, may kahinaan din ako. Ganun din ang isa, may kalakasan, may kahinaan. Kapag yan po ay pinagsama-sama at nagtutulungan, lahat po yan magiging malakas. Yan po ang ibig sabihin niya dito ni Apostol Pablo. Na dapat, huwag titingnan palagi ang sarili na nakagawa ko ng mabuti, na isusumbat ko sa kapwa, kundi ano yung mga bagay na dapat nakita ng ating kapwa na ginagawa natin para sa kanila. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa. Ibig sabihin, dapat yung ating kapwa ang malugod sa atin, hindi ang tayo lang ang malugod sa ating sarili. Nasasabihin natin, Diyos ko, nagagawa ko ng mabuti, pagmamanyabang po yun sa panalangin. Matutulad na tayo doon sa Parisiyo. Diyos ko, nanalangin siya. Lahat, gumawa ako ng mabuti, ganito. Nagbibigay ako ng ika po. Ibig sabihin, pagmamalaki na yun sa harapan ng Diyos. Ang lahat ng bagay na ating ginagawang mabuti, ang reward po niyan in the future sa pagbabalik ng ating dakilang tanim sa pagkabuhay na magpuli sa mga patay. Ibig sabihin, hindi ngayon, hindi bukas, kundi mauuna munang mamatay tayo. Pagbuhay na matulit ng mga patay, nandun na yung reward. Kaya po kinakailangan dito, ano yung mga bagay na ipinapakita natin sa kapwa? Dapat sila po ang magbigay lugod sa atin. Yung kapurihan, makikita, pero kahit hindi man sinasabi sa bibig, ang mahalaga na nasisiyahan yung ating kapwa sa ating mga ginagawa. Bakit po? Gaya ng nasusulat, ang pag-alipusta ng mga nagsisialipusta sa inyo ay nahulog sa akin. Halimbawa, meron tayong kapwa na minaliit, nasaktan. Ibig sabihin, sinalo pala lahat yun ng ating dakilang Panginoon. Dahil, yung inalipusta natin, hindi natin siya nalalaman na siya pala ay nananalangin din. Humihingi ng taghihiganti. Diyos ko ang gaganti para sa Kanya. Dahil siya'y minaliit at doon naman sa gumawa ng masama sa Kanya, siya naman po ay gagantihan ng Panginoon. Kaya kung titingnan po natin dito, bawal po pala ang magsalita ng masama sa kapwa. Dahil lahat ng yan ay babalik sa atin sa paghuhukom. Ibig sabihin, kung ang pangalan natin nakasulat na sa libro ng buhay, for the record, lahat ng ating ginagawa araw-araw nandoon na. Hindi pwedeng ipagkaila natin na hindi natin yan ginawa. Doon na po tayo hahatulan. Kaya po tayo pinapag-ingat na dapat ang palagi natin titingin, ikatitibay, ikasusulong,
ikapagtatagumpay, ikakaganda ng samahan. Yun po yung pinag-objective ng bawat isa sa atin. Kaya natin ginagawa ang pangangaral ng Ebanghelyo upang sa ganun, lahat po tayo ay matuto. Makaunawa at mabuksan ang ating mga kaisipan tungkol sa nais ng Diyos na dapat nating ginagawa dito sa ibabaw ng sanglibutan. Totoo mahirap dahil sa kalagayan tayong tao. May kalaban. Nandito yung pita ng laman na yan ang naguhulog sa atin sa kapahamakan. Pero ang nasa ng Espiritu, sa makatuwid bagay yung udyok niya sa bawat isa sa atin, walang iba. Ang papurihan ng Diyos. Kapag tayo'y pinasalamatan, hindi dapat natin tanggapin. Dahil kung wala sa kalooban ng Diyos na tayo bigyan ng pagpapala, hindi natin maitutulong sa ating kapwa para magpasalamat sila sa atin. Kaya lahat galing sa Kanya. Bakit meron ba tayong bitbit na sarapi nung isinilang tayo dito sa ibabaw ng sanglibutan? Wala naman na. Lahat po tayo ay inabutan lang natin yan dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin, akin yan. Sapagkat yan ay galing lahat sa Diyos. Ano ba sabi dito? Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat nung una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Kaya po pala isinulat ang mga kasulatan. Hindi para magpasikat yung mga propeta, para lang magsalita sila sa kawalan, kundi yan pala ay ginawa, isinulat para sa ikatututo natin. Ibig sabihin, lahat tayo nagsimula sa pagiging mangmang o walang alam. Ngayon, sa pabalik-balik natin sa simbahan, nagsasakripisyo tayo, natututo tayo, nadadagdagan ang ating kaalaman. Kaya, yun po ang dahilan na nagsusunog tayo. Kumbaga, dati, ganito ang ginagawa ko. Nung nakarinig ako ng salita ng Diyos, nasaktan ako. Ngayon naman, ito na yung panahon na dagdagan na naman ang kaalaman ko. Hindi ko pa pala pwedeng gawin yan. Sapagkat pala ay nakalulugod sa ating dakilang Panginoon. Bakit po? Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Sa pamamagitan po ng mga nangyayari sa ating buhay sa ngayon, dapat nating pagtiisan ang mga problema, karamdaman, kung ano-ano mga pangyayari sa ating mga buhay. Sapagkat, kumbaga, yan po, natututo tayo na kinakailangan tayong magkaroon ng pag-asa. Na kaya ito nangyayari sa buhay natin dahil po may nalayunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit tayo sinusubok? Para malaman kung hanggang saan ang antas ng ating kaalaman, ng ating karunungan o ng ating pananampalataya. Bakit nangyayari na may mga problema dumarating sa ating pamilya? Sapagkat nais ng Diyos ipakilala niya ang kanyang kapangyarihan na lahat ay magagawa niya. Lamang kapag tayo po kasi nasa problema, nakatuon tayo doon sa problema, hindi sa solusyon. Kaya ang nangyayari po, tayo po ay hindi makamove on. Hindi tayo makatawid doon sa pagsubok na yun dahil nakabaon tayo doon sa problema. Hanapin natin yung solusyon. Dahil sa bawat problema, may solusyon. Mahirap kung sa bawat solusyon, palaging may problema. Gumawa na ng mabuti, masama pa rin. Kinakailangan po yan ang pagkaisipin natin. Yung pag-asa na yan, doon sa buhay na walang hanggan. Na kinakailangan yung pagpapahalaga ng bawat isa sa isa't isa na dapat tayong magkakasama doon sa buhay na walang hanggan. Sabi nga, walang laglagan. Lahat tayo ay may intensyon na makapunta doon. Kapag tayo'y hindi natin pinapahalagan ng iba, sarili lang natin, ang gusto natin, tayo lang yung tatanggap ng buhay na walang hanggan. Yung iba, hindi na. Mapupunta tayo sa kamalian niya. Sabi dito, loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at pag-iliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Paano natin magagawa ang pag-iisip sa isa't isa na pare-parehas? Ano ba ang kaisipan ng ating dakilang Panginoon? Nung ipanalangin ng ating dakilang Panginoon ang lahat ng tagasunod niya,
Isa lang po ang napunta sa kapahamakan. Liban sa humanap ng kanyang kapahamakan, walang iba, yung sarili niya mismo. Dahil kung hindi niya po tinupad ang nakasulat para sa kanya, hindi niya magaganap ang ministeryong itinakda ng kanyang ama dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya po, ang idinalangin niya, lahat ng nagsisisunod sa kanya. Tinuruan niya ang mga nagsisisunod sa kanya na ng mga iba-ibang turo. Hindi ba dati pinaliwanag na rin natin yan? Tinuruan tayo kung paano magalit. Tinuruan tayo kung paano magparaya. Tinuruan tayo kung paano umibig sa kaaway. Idalangin yung mga nagsisiusig sa atin. Tinuruan tayo sa paglilimos. Tinuruan tayo sa kung ano-ano pa ng mga bagay na isinulat, mababasa lahat yan sa Mateo at Lucas. Nandun lahat kumpleto ang itinuro ng ating dakilang Panginoon. Yun po yung kaisipan niya. Na tayo po, kinakailangan ilalangin natin palagi ang ating sarili kung tayo ba'y lumalakad pa sa hulihan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Nagbigay siya ng pagdadaanan natin. Ngayon, kung sumasalugat ang gawa natin doon sa halimbawa na ipinakita ng ating dakilang Panginoon, malamang nalilihis na tayo ng landas. Sapagkat nagturo siya ng daraanan. Nagturo siya ng dapat na gawin ng isang tao. Pero dahil nga tayo po ay nasa kalagayang tao, natatalo tayo ng emosyon, natatalo tayo ng kataasan ng pag-iisip o ego, yun po yung nagpapahamak sa atin. Ang tawag ng pita ng laman. Yun pong antiktigin nito, nasa nito. Walang iba, ang kapuhihan ng sarili, pitanyak ang sarili. Walang iba yung magmalaki, yung magmataas. Lahat ng yan ay hindi itinuro ng ating dakilang Panginoon. Kundi ang itinuro niya mula sa mataas na kalagayan, nagpakumbaba siya ng husto. Naging masunurin, hindi siya nagreklamo. Tinupad niya kung ano ang nakasulat sa kanya. Bagaman mahirap, yun po yung daan na inihalimbawa ng ating dakilang Panginoon. Ito po yung sinasabi, magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Palagi natin iisipin, hindi yung ugnayan lang ng dalawang tao, kundi dapat gawin nating halimbawa yung ginawang pakikitungo ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Na mahaba ang kanyang pasensya, mapagpahinuho din siya. Sapagkat kung titingnan po natin, hindi siya nagsagot ng anumang masamang salita doon sa mga nakapaligid sa kanya, kundi ipinapaliwanag niya ng buong husay kung ano ang nilalaman ng kanyang ebanghelyo upang sa ganun yun ay bumaon sa pag-iisip at puso ng bawat nakapaligid sa kanya. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig, ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Upang kayo o tayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig lamang, lahat tayo ay magpupuri sa Diyos. Hindi ibig sabihin, na halimbawa, 30 tayo, 29 lang yung nagpuri, yung isa nasa gilid. Kumbaga, ibinubukod niya ang kanyang sarili. Kundi dapat makaabot lahat tayo sa katotohanan, sa ikatututuloy natin. Ibig sabihin, dapat tayo malaman natin, kaya pala nagbukod yung isa, yun pala yung kahinaan niya ang makinig ng ebanghelyo. Ngayon, ang gagawin natin? Yung malalakas, yayain natin siyang pumasok sa templo para makarinig ng ebanghelyo. Dahil po, pagkaminsan po kasi, sa pangangaral po kasi ng ebanghelyo, ito na po yung pribilehiyo na ipinagkaloob ng Diyos na siya naman ang makapagsalita sa pamamagitan ng bibig ng tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Hindi yan salita ng mga nagsasalita dito sa unahan,
kundi kalooban ng Espiritu Santo na kinakailangan gisingin ang bawat isa sa ating natutulog na isipan. At ang mga kataasan ng pag-iisip, dapat yan po ay pababain nang sa ganon makasunod tayo sa kalooban ng ginawa ng ating dakilang Panginoong Hesukristo na isang halimbawa ang maging mapagpakumbaba hanggang kamatayan sinunod niya at hindi siya naging masuwanin. Kaya kung titingnan po natin, nandiyan na lahat na talatag, susundan na lang natin yung nilakaran ng ating dakilang Panginoon. Pero po, nasa atin na po, dahil tayong mga tao ay binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na pumili ng ating lalakaran. Kalayaan natin mag-isip, magpasya. Dalawa lang ang nilalakaran ng tao. Malapad na daan at makitid na daan. Ang makitid na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ngayon, kung titignan ko na, bakit naging makitid? Dahil maraming bawal, maraming hindi ka pwedeng gawin. Pero doon sa malapad na daan, libre ito lahat pwede mong gawin. Pero po, doon sa makitid na daan, may mga limitasyon. Yun na yung Ebanghelyo ang magbibigay ng limit upang hindi natin magawa ang mga gawa dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kundi ang magawa natin kung ano ang nakalulugod sa Diyos, kung ano ang nais niya na ipahatid sa atin, na dapat nabuksan ang ating unawa at ating kaisipan, sapagkat lahat ng yan ay ginagawa natin dahil kinakailangan makaugnay tayo sa ating dakilang Panginoon na siya'y nag-isip kahit kailan. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi sa lahat ng nagsisunod sa Kanya, kung ano ang Kanyang pinagturuan na siya'y nandoon ang Diyos naman ay mapabilang doon sa bibigyan buhay na walang hanggang kasama doon sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya po kung titignan po natin dito, tayo pong lahat, kilalanin natin ang ating sarili. Ano yung kalakasan ko? Ano yung kahinaan ko? Ano yung, kung saan yung kahinaan natin, kinakailangan merong magpapalakas sa atin. At kung meron naman tayong kalakasan, may nakita tayo kahinaan ng ating kapwa, tulungan natin siya. Hindi ibig sabihin na dahil din tumutulong ka, malakas ka na. Meron ka rin kahinaan. Kaya kinakailangan, meron din magpalakas sa bawat isa sa atin. Tayo ay magtutulungan dahil meron tayong bad side and good side sa ating pagkabuhay. Kaya po dapat makikita natin yan na tayo ay kinakailangan maunawaan natin sa ating sarili. Hindi pa naman tayo ganap, kundi papunta lahat tayo doon sa pagiging ganap. Lamang, nandito pa tayo sa stage na napakaraming mga pagsubok na problema lumalating sa ating buhay. Kinakailangan lahat tayo ay makatawid doon, magtulungan, mga talahan ng pasanin sa isa't isa. Ay salamat sa Diyos kung tayo po ay lahat ay nagtatagumpay sa mga pagsubok na yan sapagkat nasumpungan na natin si Kristo na siyang patibayan ng ating pananampalataya. Siguro ang ganyan lang ang pakikibahagi natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan, karaingan man, ilalangin po natin lahat na ipagkaloob sa atin. Kailangan i-apply din natin yung aral natin napakinggan ngayon, bitbitin natin, i-apply natin sa buhay, sa pakikitungo sa ating kapwa para makita ang bunga ng ating mga ginagawa. Salamat at pagpalain tayo ng Diyos.